Okay, mic check 1, 2, 3. Check lang na ating microphone. Ang ating microphone is a 360 mic Air. Nabili ko sa Shopee, and it cost me 2,000 pesos sa transmitter. Actually 3,500 pala yung pagkakabili ko kasi may kasama siyang receiver. Pero mukhang hindi ko naman kailangan gamitin sa mismong camera yung receiver niya, kasi Bluetooth is already enough. Siguro kapag sa ibang device nang siya gagamitin, pwede yung receiver. And ayoko nang masyadong bulky tignan, or may nakasaksak pang ibang device dito. So dati ang microphone na gamit ko dito is yung DJI Lav Mic. Wired connection siya, nakakabit siya sa chin mount ng ating helmet. Pero kasi ang bigat sa helmet ng camera, kaya bumili ako, nag-invest ako ng wireless microphone na compatible sa 360 X4. Ang problema kasi, meron akong wireless mic, yung DJI Mic 2. Kaso hindi ko alam saan ko gagamitin yun, kasi hindi siya compatible sa 360 X4. Yes, compatible siya, nag-connect sa Bluetooth. Kaso sabog-sabog naman yung audio niya. Hindi controlled yung gain levels, may distortion, as in sabog talaga siya. Kaya binenta ko yun, nag-decide ako bumili ng sa 360 mic Air gamit yung pera na yun. So ayun, meron tayong bagong mic. Inat. Buti meron akong yung arm sleeve na nabili ko sa TikTok for only 100 pesos. Buy one take one siya. So dalawang pair meron ako nito. Tamad ako mag-jacket eh. Ang init din. Gusto ko yung komportable. Pwede rin naman yung jersey jacket. Kaso lang, pag kailangan magpalit ng damit or papasok sa trabaho, yung pantaas ko andun lang sa loob ng motor. Kailangan pa maghubad sa loob ng parking para lang makapagdamit or magpalit sa CR sa loob. Kaso nakakatamad. Gusto ko pagdating dun sa office, rektan. Hindi pa pala activated yung na ito, tag dito. Kalimutan ko sabihin ko, hindi pa activated yung noise cancellation nito. So subukan ko na lang muna yung gabi. Nang suliranin ay lilipas din, di man ako magkagalaw, sasamahan mo na kung maligaw dito sa paraiso, may ligayang grabe mag-drive, palong-palo. Illegal counterflow meron na dito. Naku, yari kayo dyan, nag-counterflow kayo dyan. Ako rin naman nagka-counterflow dyan, pero nung wala pa yung sign na yan. Wala eh, hindi kasi improve yung daanan dito eh. Tsaka yung traffic will never end, man. Kahit anong gawin natin. Kaya ang iba maghaharap ng options tulad ng motor and etc. Is somehow to get out the traffic situation, to get out from the traffic situation. Nga pala guys, sa mga mahilig mag-music dyan,
habang nagmamotor gamit yung intercom, mag earplugs kayo para hindi sumakat yung tenga nyo in the long run, at matulad kayo sa akin na magkaroon ng tinnitus. Tinnitus yung malakas na yung ganun sa tenga na parang nakakabingi lalo pag tahimik, ganun. Hindi kasi nawawala yun guys, at hindi yun gumagaling kasi ano yun eh, yung hair follicles mo yung nasasira eh, due to expose sa loud noise, yung vibration na pumapasok sa tenga natin, nakakasira sa hair follicles kapag exposed ka sa loud noise tulad ng music. Ganun yun nangyari sa akin, kabilaan, left and right, merong tinnitus 24/7. Sa una nakaka-distract, pero ngayon sanay na ako eh, wala na siya masyadong effect sa akin, lalo pag natutulog ako. May problema lang pag nakikipag-usap kasi minsan distracting yung tinnitus na yun eh. Kaya ngayon inaalagaan ko na yung pandinig ko kasi yung natitirang hair follicles dyan sa tenga ko, ayoko nang mabawasan pa yan. Kaya nag-earplugs na ako habang bumabiyahe. Sa mga nagmamotor dyan, pati yung mga mahilig mag long ride, mag earplugs kayo. Hindi lang pala to about sa music, sa wind noise din pumapasok sa helmet natin. Kahit gaano pa aganda yung brand ng helmet mo, papasukin nyo ng wind noise. And yung wind noise, mataas din yung decibel nun. Sa pagkakaalam ko, 70 decibels yung kayang i-endure ng tenga natin. Above that, it will damage your ears, your hearing. And yung pumapasok na decibel sa tenga natin kapag bumabiyahe tayo, around 60 kph. I'm not sure, di ako magaling eh, pero siguro around siya, up to 100 decibel. Kaya ingat-ingat kayo guys. Mas mabuti ng maalagaan ng pandinig kesa mabigat tayo. Struggle siya kapag sa trabaho or sa everyday lifestyle na nakikipag-usap ako, affected yung hearing ko eh. Affected siya in a way na pinapaulit ko yung sinasabi nila. Halimbawa, may sinabi sila sa akin, sabi ko, ha? Ano yun? Anong pakiulit? Eh, nakaka-stress siya sa akin personally kasi hindi ko naman intention na paulitin yung sinasabi nila, and minsan may stress din sila sa akin kasi hindi ko sila mag-guess agad. Pero wala akong magawa eh, I wanna engage into a conversation, so kailangan maintindihan ko na mabuti. Adjustment ko na lang doon, paulitin sila, tapos lapit ko yung tenga ko, ganun, lapit ko yung mukha ko. Eh, wala eh, I gotta get used to it kasi kasalanan ko naman na pinabayaan ko yung pandinig ko. since high school nahilig nga ako sa music up till college, and hanggang ngayon nagabanda ako, so exposed ako sa loud noise, and nagka-music ako sa earphones, earplugs, magdamag, so it really damages my hearing. So something that I can also share to you guys, that you can also take care of your hearing for your overall health, for benefits na rin. Yun na, pag nag-earplugs kayo, meron talaga siyang reduce na background noise. Pero hindi naman to the point na wala kayong maririnig sa daan. Siguro mga 40% yung reduce na reduce na ingay sa daan. Para sa akin para almost half na siya. Tapos yung music ko, yung 100% of volume niya, tunog 50% lang.
Kaya ngayon, nakasagad yung volume ko dito. Pero 50% ang yung tunog niya. Medyo bassy yung tunog niya kasi na-filter yung mga sapag na ano, sapag na boses. O yung sobrang treble na tunog. Kaya balance na yung tunog niya ngayon. Ginagamit ko lang pala itong earplugs kapag mabiyahe ako nagmamotor. Kahit medyo malapit lang, pupuntahan ko. Minsan nag-earplugs na ako pag medyo sumasakit yung tenga ko. Ganun. Then tapos kapag merong long ride, yun, earplugs malala talaga. Tapos kapag merong band rehearsals, yun, naka-earplugs din ako. Kasi hindi ko marinig boses ko pag ano, kapag nag-rehearse kami. Ang lakas ng instruments, drums, bass. Bigay malala talaga eh. Kaya, yeah. Kaya minsan apektado yung voice quality ko kasi sigaw ako ng sigaw. So I gotta adjust, man.